Mukhang goodbye na. Hindi mukha, goodbye na talaga. Goodbye, Independent Commission for Infrastructure. Sa March 31 pero po may yung grace kanilang period. huli. Oo, sa Wala. At sabihin, pagbalik galing Holy Week, wala na. Wala na. Oo. Ayon kay Chair Andres Reyes, nagawa na nila ang kanilang tungkulin sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Isinumite na rin ni Reyes ang mga resulta at ebidensya kay Ombudsman Boying Remulla. Posible daw na dumami pa ang bilang ng iimbestigahan ng Office of the Ombudsman dahil limitado ang oras ng ICI. Magtatalaga ng teams ang Office of the Ombudsman para masuri ang nakalap na impormasyon mula sa ICI. Parang hindi, kanina dun sa report, mukhang nasa 65 na individuals more or less yung nirecommend nila na masampahan ng kaso. Parang dun sa information kanina, nasa 8 yung legislators. Pero baka madagdagan pa. Of course, depende dun sa magiging aksyon ng ombudsman. Pero ito po kasing pag-abolish sa ICI, matagal na natin ito inaasahan. I mean, isa na lang yung natira dun. Chair na lang. Diba? Wala na siyang kasama. Paano pakikilos yun? Balita ko may dalawa dun sa mga lawmaker ang hindi lower house, ang maliligtas. Talaga. Eventually. Eventually. Parang deja vu. Kailangan ng mga numero Ganun ba? Kung may mga balak ang mga nasa taas, kailangan ng numero. Naku. Parang ang nakakatakot nga dito so na-abolish na yung ICI. Hindi ba? Uy, si Zaldico nawawala pa rin. Huwag nating kakalimutan si Zaldico na kasama doon sa mga may pinakamalaking role dito sa flood control project. In fairness, hindi naman nakakalimutan. Lagi namang minimension. Laging hinahanap. Parang si feeling Zaldico. ko dapat mayat-maya pa rin nating ungkatin. Diba? Otherwise, baka mabaon siya sa limot. Yun ang nakakatakot. Hindi natin dapat binabaon sa limot yung mga ganyang klase ng tao. Yes. Lagi Na kasing- nagnanakaw sa atin habang tayo magbabayad ng 100 pesos per Correct. liter na gasolina at diesel. Ang laging Kaya pinipirmahan ko talaga yung kontrata ng mga afternoon people natin Kasi gusto ko may pera sila pagdating ng ng panahon na crisis. Diba? Laging tinatanong kasi yung mga kapatid si Zaldico, bakit hirap ng gobyerno na ibalik siya dito sa Pilipinas at laging sinasabi Ano po. yun, Tinanong ko din yan. Para Presidente. tanong niya sa inyo. Anong sabi muna ni Pangulo? Ang tanong ko pa sa kanya, Oh. how come na parang it is very difficult for the government to bring back Yeah, Zaldico. lagi yan. Diba? Anong sabi ni Tapos Pangulo? ang sabi ni Pangulo, nasa Portugal si Presidente, hindi naman tayo pwedeng magpadala ng Yan pulis din sa lagi, Portugal. oo. Alam naman nating lahat yon na hindi ka pwedeng magpadala ng pulis doon dahil hindi naman natin teritoryo yon, di ba? Hindi naman talaga natin jurisdiction yon. Pero ang sinasabi ni Presidente, nakipag-coordinate na daw sila doon sa Portugal para, tagal na. di ba, ang tagal na rin di ba? Nag-request na ng red notice para maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. But the thing is, anong petsa na? Hindi pa rin siya na Ayun na uwi. nga. Paulit-ulit nga yung sagot na yan. Oo. Kaya naiinip na rin ang taong bayan. Na hindi rin naman nakakagulat na mainip din tayo. Oo. Kasi sino ba nagpangalan sa kanya? Ano kalokohan to? Oo. Yan, nako.